Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 1 Corinthians 11:1. Tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. How to model your life to your children. At katulad po ng sinabi ko sa inyo nung ako po'y nagsisimula pa lamang magpamilya, hindi ko alam ang aking gagawin. Nag-DIY lang po ako kumbaga kung ano yung nakikita ko na ginawa ng magulang ko sa akin, ay ganun din po yung aking ginawa sa aking mga anak. Although spiritual po itong 1 Corinthians 11:1, pwede nating i-apply ito sa pagpapalaki sa ating mga anak. Ano po? Pwede nating sabihin na follow my example as I follow the example of Christ. At kung nabasa niyo po yung 1 Timothy chapter 4 verse 12, ito yung itinuturo ni San Pablo kay Timoteo na dapat maging huwaran siya ng mga mananampalataya. Ang sabi niya, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Kaya mapapaisip tayo, no? Bakit kaya nangyayari minsan sa mga kabataan yung mga problema na meron po sa kanilang magulang? Kasi po nakokopya nila. Yung po pala ang root cause. Ano po? Kaya alam niyo po dun sa Matthew chapter 7 verse 20, maging ang Panginoong Hesus nagpaalala. Ano po? Sabi diyan, therefore by their fruit you shall know them. So sino ba yung unang-unang fruit ng ating buhay? Ano po? O yung sabihin nating bunga natin, ano po, yung ating mga anak. Kaya yung ipinapakita nating halimbawa, kadalasan po kinokopya nila at yun ang kanilang naipapamuhay. Kaya ang problema ng henerasyon natin ngayon, tandaan niyo po, no? Yung sasabihin ni Pastor, ang root cause niyan, kadalasan po ay parenting. Alam niyo yung parenting, nanineglect pa nga yan kadalasan sa church. Ano po, ang ine-emphasize natin, youth, children, at yung ibang ministry. Pero yung parenting, napakahalaga niyan kasi yung mga maling pag-uugali ng mga kabataan natin ngayon, ang pinanggalingan niyan ay maling parenting. Ano po? Kasi ang mga kabataan, whether we like it or not, they just follow our example. No po? Kung ano yung nakita nilang nangyari sa atin, nagkakaroon sila ng lisensya Sasabihin nila, bakit ikaw nangyari sa iyo yan, ginawa mo yan, tapos kami pagbabawalan mo. Ano po? Kaya mag-iingat po tayo kasi we reproduce our own kind. Ano po? Ngayon, huli na ba ang lahat? Hindi pa. Pasalamat tayo sa Lord dahil na-expose na tayo sa salita ng Diyos at alam na natin yung katotohanan. Ngayon, ang gagawin natin imumolde natin yung ating mga anak sang-ayon po doon sa example na nakita natin ngayon sa Biblia. Ano po? Yun ang sinasabi ng 1 Corinthians 11:1. So mag-umpisa tayo doon sa mga godly habits. Ano po? Kailangan ipakita natin sa kanila na tayo'y nagsisimba, nagbabasa ng Biblia, nananalangin, sumasamba. Ano po? Kasi pag nakita ng ating mga anak na ginagawa natin yan, tutularan po nila yan. Okay? Be mindful of your testimony. Magbantay tayo. Kaya nga doon sa 1 Timothy chapter 4 verse 12, be an example in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Kaya alam nyo yung mga anak nyo nadidevelop sa kanila kung ano yung nakikita nila sa inyo. Halimbawa, mahal nyo yung inyong asawa, nirirespeto nyo yung inyong asawa, mamahalin din nila at irirespeto yung kanilang nanay. Ano po? Kung kayo po'y responsable, magiging responsable sila. Kung kayo masipag sila. Kung kayo po'y mapagpakumbaba rin po ang inyong mga anak. Kung kayo'y marespeto, magalang, ganun din po ang inyong mga anak. Kaya, depende yan kung ano yung kanilang nakikita. Ngayon, kailangan i-instill nyo sa kanila yung inyong pinaniniwalaan. Sabi nga sa Romans 16:19, be excellent in what is good. Ano ibig sabihin nun? Pagka nakikita nila sa inyo yung tamang values, virtues, attitudes, yung pag-uugali, ano po, nakukultura sila.
Ganun po sila. Kaya makakakita kayo minsan yung anak kaugali yung nanay, di ba? Yung anak kaugali yung tatay. Kasi alam niyo po, nakokopya nila maging yung inyong pananalita, no? Yung mga pananaw sa buhay, ganun po yun. At panghuli, ito mahalaga, piliin nyo rin yung inyong mga kaibigan, yung inyong company. Kasi pagka nakita ng inyong mga anak na kayo ay nakikisama sa mga matitinong tao, maayos na tao, gagayahin kayo ng inyong mga anak. Tandaan nyo, sabi sa 1 Corinthians 15:33, bad company corrupts character. Hawa-hawa yan eh. Mabantayan po ninyo yung mga nakaka-impluensya sa inyong mga anak. So, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa mga katotohanan ito at dalangin ko. Matutunan naming mga magulang na maging modelo sa aming mga anak. Kasi ang mga anak namin ay natututo sa example na pinapakita namin sa buhay na ito. Salamat sa mga katotohanan ito, Panginoon. Turuan mo kaming maging mahusay, baka Diyos na magulang sa aming mga anak. Yan po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.